Sa makabagong panahon kung saan halos lahat ng aspeto ng pamumuhay ng tao ay niugnay sa teknolohiya at internet, kapansin-pansin ang mabilis na pagbabago sa paraan ng pamimili at pakikipagkalakalan. Mula sa tradisyonal na pagpunta sa pisikal na tindahan, unti-unting lumipat ang mga mamimili sa online shopping na mas mabilis, mas madali at mas abot kamay. Dahil dito, lalong naging mahalaga ang papel ng mga courier at delivery service na nagsisilbing tulay sa pagitan ng nagbebenta at ng mamimili. Sa Pilipinas, isa sa mga kumpanyang tumatak at naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng maraming Pilipino ay ang JNT Express. Kung kailan at paano ito nagsimula, kung sino ang nasa likod ng kumpanya, bakit ito ang napiling negosyo, kung bakit ito pumatok sa panlasa at pangangailangan ng mga Pilipino, at ang mga kontrobersiya at isyong hinarap nito. Ang JNT Express ay isang international logistics at express delivery company na unang itinatag noong taong 2015 sa Jakarta, Indonesia. Ang kumpanya ay itinatag nina Jet Li at Tony Chen na kapwa may malawak na karanasan sa larangan ng teknolohiya at negosyo. Si Jet Li ay dating Chief Executive Officer ng Oppo Indonesia, isang kilalang smartphone brand, habang si Tony Chen naman ay negosyanteng matagal nang nasa industriya ng electronics. Dahil sa kanilang karanasan, napansin nila ang malaking potensyal ng logistics at delivery services, lalo na sa mga bansang mabilis ang paglago ng e-commerce. Sa panahong iyon, dumarami ang mga online sellers at buyers, ngunit kulang pa ang episyente at mabilis na courier services na kayang sumabay sa pangailangan ng digital na economy. Mula sa ideyang ito, ipinanganak ang JNT Express na may layuning maging isang technology-driven logistics company. Mula sa Indonesia, mabilis na pinalawak ng JNT Express ang operasyon nito sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia tulad ng Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapore at Cambodia. Ang agresibong expansion strategy ng kumpanya ay bunga ng paniniwala nito ng logistics sa isang mahalagang pundasyon ng e-commerce. Noong taong 2019, opisyal na pumasok ang JNT Express sa Pilipinas, isang bansang may malaking populasyon, aktibong online community at patuloy na lumalaking digital marketplace. Sa pagpasok nito sa bansa, dala ng JNT ang pangakong mabilis, maasahan at abot kayang delivery service na bukas kahit weekends at holidays. Bagay na kakaiba at kaakit-akit sa maraming Pilipino. Ang desisyon ng JNT Express na pumasok sa Pilipinas ay hindi basta-basta lamang. Nakita ng kumpanya malaking oportunidad sa lokal na merkado dahil sa patuloy na paglago ng e-commerce platforms at social media selling. Maraming Pilipino ang gumagamit ng Facebook, Instagram at online marketplaces upang magbenta ng produkto. Ngunit nahihirapan silang maghanap ng courier na kayang magbigay ng mabilis na pick-up at delivery sa abot kayang presyo. Dito pumasok ang JNT Express bilang sagot sa pangailangang ito. Ang kanilang business model ay nakatuon sa convenience, bilis at integrasyon ng teknolohiya tulad ng real-time tracking systems at mobile applications. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit pumatok ang JNT Express sa mga Pilipino ay ang kakayahan nitong umangkop sa lokal na kultura at gawin ng mga mamimili. Sa Pilipinas, mas gusto ng maraming tao ang cash on hand delivery o COD system dahil nagbibigay ito ng seguridad sa mamimili na makikita muna ang produkto bago magbayad. Agad itong isinama ng JNT sa kanilang serbisyo, kaya't naging paborito ito ng maraming online buyers at sellers. Bukod dito, nagalok din ng kumpanya ng mabilis na pick-up services na malaking tulong sa maliliit na negosyante na walang sariling sasakyan o oras para maghatid ng parcel sa drop-off centers. Ang malawak na saklaw ng JNT Express sa buong bansa ay isa ring mahalagang salig sa kasikatan nito. Sa paglipas ng panahon, nagtatag ang kumpanya ng maraming branches at hubs hindi lamang sa Metro Manila, kundi pati na rin sa mga probinsya. Dahil dito, mas naging madali para sa mga tao sa malalayong lugar na makapagpadala at makatanggap ng mga parcel. Ang ganitong accessibility nagbigay sa JNT ng kalamangan sa laban sa ibang courier services na limitado lamang sa ilang lugar. Hindi rin may kakailang papel ng pandemya ng COVID-19 sa pagangat ng JNT Express sa Pilipinas. Sa panahon ng lockdowns at restriksyon sa paggalaw, maraming negosyo ang napilitang lumipat sa online platforms upang magpatuloy ang operasyon. Dahil dito, tumaas ng husto ang demand para sa delivery services. Ang JNT Express bilang isang kumpanya na nakatuon sa logistics ay naging isa sa mga pangunahing courier na nagsilbi sa libu-libong online transactions araw-araw. Sa panahong ito, mas lalong nakilala ang JNT
bilang isang mahalagang bahagi ng bagong normal sa pamimili. Gayunpaman, tulad ng ibang mabilis na lumalaking kumpanya, hindi rin nakaligtas ang JNT Express sa mga kontrobersiya at issue. Isa sa mga pinakatanyag na insidente ay ang pagkalat ng viral video noong 2020 kung saan makikitang tila binabato at hindi maingat na hinahawakan ng ilang empleyado ang mga parsel. Nagdulot ito ng matinding galit at pagkabahala mula sa publiko, lalo na sa mga customers na nag-aalala sa kaligtasan ng kanilang mga ipinagpapadalang produkto. Dahil dito, napilitang maglabas ng opisyal na pahayag ang kumpanya. Humingi ng paumanhin at nagpatupad ng mga hakbang upang disiplinahin ang mga sangkot at mapabuti ang training ng kanilang mga empleyado. Bukod sa mishandling issues, may mga reklamo rin ukol sa delayed deliveries, maling tracking information at minsan ay nawawalang parcel. Sa panahon ng peak seasons tulad ng malalaking online sales, dumadami ang volume ng deliveries na minsan ay nagiging sanhi ng pagkaantala sa serbisyo. Ang mga ganitong issue ay nagdulot ng negatibong karanasan sa ilang customers at naging hamon sa reputasyon ng kumpanya. Gayunpaman, patuloy ang JNT Express sa pagsasagawa ng mga reforma at pagpapabuti sa kanilang sistema upang masagot ang mga reklamo at mapanatili ang tiwala ng publiko. Mayroon ding mga isyong kaugnay ng scam parcels at maling COD transactions na ikinabahala ng ilang Pilipino. May mga pagkakataong nakakatanggap ang mga tao ng parcel na hindi naman nila in-order, ngunit may mga nakalagay na COD amount. Bagamat hindi direktang kasalanan ng courier ang ganitong uri ng scam, naapektuhan pa rin ang imahe ng JNT dahil ito ang nagdadala ng parcel. Dahil dito, mas pinaigting ng kumpanya ang pakikipagtulungan sa mga online platforms at sellers upang masigurong lehitimo ang mga ipinapadalang produkto. Sa kabila ng mga kontrobersiyang ito, nananatiling matatag ang JNT Express sa merkado ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ito ay isa sa mga pangunahing courier company sa bansa na aktibong nakikipagkumpetensya sa iba pang mga malalaking logistics providers. Patuloy ang kanilang pagpapalawak ng mga pasilidad, pagdadagdag ng automation sa sorting centers at pagpapahusay ng customer service upang mas mapabilis at maging mas episyente ang kanilang operasyon. Ang patuloy na pakikipagpartner ng JNT sa mga e-commerce platforms ay patunay na malakas pa rin ang tiwala ng industriya sa kanilang kakayahan. Ang JNT Express ay hindi lamang isang courier company kundi isang mahalagang bahagi ng ecosystem ng e-commerce sa Pilipinas. Sa tulong ng kanilang serbisyo, maraming maliliit at katamtamang negosyo ang nabigyan ng pagkakataong lumago at makapagbenta ng produkto sa mas malawak na merkado. Maraming Pilipinong umaasa sa JNT hindi lamang para sa negosyo kundi pati na rin sa mga personal na pangailangan tulad ng pagpapadala ng regalo, dokumento at mahalagang gamit sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa kabuuan, ang kwento ng JNT Express sa Pilipinas ay kwento ng mabilis na pag-usbong, matitinding hamon at patuloy na pag-angkop sa nagbabagong panahon. Mula sa pagiging isang courier service noong 2019, ito ay naging isa sa mga pinakapinagkakatiwalaang delivery company sa bansa. Bagamat hindi perpekto at may pagkukulang, ang kakayahan nitong matuto mula sa mga pagkakamali at magpatuloy sa pagpapabuti ng serbisyo ang siyang nagpapatibay sa posisyon nito sa merkado. Sa huli, may tuturing ang JNT Express bilang isang simbolo ng modernong logistics sa Pilipinas. Ipinapakita nito kung paanong nagbabago ang paraan ng pamumuhay at pakikipagkalakalan ng mga Pilipino sa tulong ng teknolohiya at inobasyon. Habang patuloy na lumalago ang e-commerce at digital economy sa bansa, inaasahang mananatiling mahalaga ang papel ng JNT Express sa pag-uugnay ng mga negosyo at mamimili at sa pagbibigay ng mas mabilis, mas episyente at mas maasahang serbisyo para sa sambayan ng Pilipino.